Dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories, Papa Dudu Papa Dudu. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi natin maiiwasan ang mga sakit at kapighatian na pwede nating pagdaanan sa buhay na ito. Pero minsan hindi rin natin akalain na ang mga taong mahal natin ang mananakit sa atin. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang traidorin at lokohin ng mga mahal mo sa buhay? Kapag nagtitiwala tayo sa isang tao ay ibinibigay natin ito ng buo sa kadahilan ng gusto rin nating pagkatiwalaan nila tayo. Kaya lang sadyang meron talagang ipinapanganak na akala mo ay mabuti pero puro lang pala pagbabalat kayo. At sa huli ay bigla ka nalang sasaksakin ng patalikod. Ganyan ang karanasang nais ibahagi ng ating letter sender ngayong araw na si Angela. Dahil hindi lang isang tao ang trumaydor sa kanya, kundi higit pa roon dahilan para tuluyang gumuho ang mundo niya. Handa ka na bang makarelate sa kanya, kapuso? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, sabi nila, paghihilumin daw ng panahon ang sakit na dulot ng mga sugat ng kahapon. Nadarating din ang araw na unti-unting mabubura sa puso natin ang lungkot, pighati at kabiguan na minsang naranasan natin. Pero hindi pala yon totoo. Dahil kahit 15 taon na ang nakakalipas simula nang mangyari sa akin ang kwentong nais kong ibahagi, ay aminado ako na meron pa ring mga gabi na hindi ako nakakatulog ng mahimbing, lalo na kapag bumabalik ito sa aking alaala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angela, 43 years old at tubong Tarlac. Nadiskubre ko ang inyong programa nang minsan ako makapakinig ng isa sa inyong tampok na storya noon, kaya naman naging avid listener niyo na ako, Papa Dudut. At yun din ang dahilan kung bakit nag-decide akong sumulat sa inyo at ibahagi ang kwento ng buhay ko sa ating mga kabarangay. Magsisimula ang lahat noong 28 years old ako. Nang mga panahon na yon ay 1 taon pa lamang ang nakakalipas nang mamatay ang mami ko dahil sa atake sa puso. Naging malaking dagok para sa aming pamilya ang nangyaring yon dahil naapektuhan talaga ng husto ang Daddy Armando ko, Papa Dudut. Simula kasi nang mawala si mami ay naging malungkutin na si Daddy. Pero nagbago ang lahat ng yon nang makilala niya si Veronica na hindi nagtagal ay naging stepmother ko. Alam ko na hindi pa ganoon katagal simula nang mawala si mami, pero nang napansin kong napapasaya naman ni Veronica si Daddy ay hindi na rin ako tumutol pa nang magdesisyon silang magpakasal. Tumagal ng halos 6 na buwan ang pagsasama nina Daddy at Veronica bilang mag-asawa nang mapansin kong napapadalas ang pagtatalo nila. Noong una, hindi ko masyadong pinagtutuunan ng atensyon ang nangyayari sa kanilang dalawa. Dahil busy ako sa aking sariling trabaho bilang sales assistant sa isang private company sa lugar namin. Kaso napansin ko na naging malungkutin muli si Daddy, lalo na tuwing nagtatalo sila ng stepmother ko, Papa Dudut. Ano ba naman yan, Armando? Napakasimpleng bagay, hindi mo pa magawa ng maayos. Kailangan ba palagi kong pinapaliwanag sa'yo? Ay, pasensya ka na, Veron.
Palagi kasing nawawala sa isip ko. Ang alin ba ang palaging nawawala dyan sa isip mo, Aber? Na wag mo nang ihahabol ang mga pinagkainan mo dahil tapos na akong maghugas ng mga plato? At kung pwede, hugasan mo na lang para hindi natatambak sa lababo? Ay! Ang hirap kasi sa'yo. Gusto mo akong palagi nag-aasikaso dito sa bahay? Ano ba ako dito, ha? Katulong mo? Veronica, alam mo hindi ganun yun. Hindi kita pinakasalan para lang gawing katulong. Hindi raw. Bakit yun ang nararamdaman ko? Palalakihin pa ba natin to, ha? Hoy! Hindi ako nagpapalaki nito para sabihin ko sa'yo. Kung tutuusin, sawang-sawa na nga ako magpaalala sa'yo ng mga dapat at hindi mo dapat gawin sa bahay na to eh. Yan na lang ba ang papel ko sa buhay mo? Ang maging teacher mo? Hindi ka na bata para sabihin ko sa'yo. Pangako, hindi na mauulit. Nagkataon lang talaga na nalibang ako sa ginagawa ko. Kaya hindi ko nalinis ang lababo. Aba bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Tungkol na naman sa trabaho? Baka naman pwede ka mag-day off. Tutal Sabado naman ngayon. Tapos tulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Ay. Oh, Angela. Anak, gising ka na pala. Magandang umaga, kamahalan. Tirik na kaya ang araw. Ba't ngayon ka lang bumangon? Yung almusal mo doon na niluto ko kasing lamig na ng bangkay. Ay, iinitin ko na lang po mamaya, tita. Sa susunod kasi, kapag tinatawag kita, bumangon ka na kaagad. Hayaan mo na, Veron. Sabado naman. Saka hindi na bata si Angela. May sarili ng isip yan. Saka alam ko pagod din niya sa trabaho. Opo, late na nga ako nakatulog kagabi tapos may istorbo pa ako sa pagtatalo nyo. Nung nakaraan, tungkol sa mga labahan ng pinag-aawayan nyo. Tapos ngayon, tungkol naman sa hugasan. Mawalang galang na po sa inyo pero pwede nyo naman pag-usapan ng mahinahon yan para hindi kayo nakakagambala ng tulog. Akala ko ba tulog mantika ka? Tapos apektado ka pala ng pagtatalo namin ng tatay mo. Ay, nako! Pareho talaga kayo mag-ama. Masisira ang ulo ko sa inyong dalawa eh. Diyan na nga kayo! Ano bang problema ni Tita Veron, Daddy? Bakit parang dumadalas ang pagiging mainitin ng ulo niya? Ay, hindi ko nga rin alam anak eh. Lahat na lang ng gawin ko may nasasabi siya. Minsan mas gusto ko na lang na wala ako rito sa bahay para hindi ko na naririnig ang bunganga niya. Mas masahol pa siya sa mami mo eh. Naku, kapag narinig ni Tita Veron na kinukumpara niyo siya kay Mami, baka bugahan kayo ng apoy nun. Ikaw talaga puro kabiro. Pero pasensya ka na anak ha? San po? Dahil naistorbo niyo ang tulog ko? Naku, wala po yun. Sakto kasi kumakalam na rin ang sikmura ako sa gutom. Mabuti pa, kakainin ko na muna ang malamig pa sa bangkay kong almusal na niluto ni Tita. Dad, okay lang po yun. Hindi naman po ito ang unang beses na nag-asawa kayo, di ba? Kaya kung hindi naman importante yung tinatalak sa inyo, pasok sa isang tenga, tapos labas naman dapat sa kabila. Sa bagay, may punto ka. Palagi naman po akong may punto eh. Kahit na nakangiti si Daddy, alam ko na dinaramdam niya ng gusto ang simpleng sagutan nila ni Veronica. Hindi yon ang unang beses na nakita kong balisa ang daddy ko matapos nilang magtalo ng stepmother ko, Papa Dudut. Ganon na ganon din kasi siya lalo na noong mga panahong kamamatay pa lang ng mami ko. Kaya naman nakaramdam talaga ako ng awa para kay Daddy at inis naman para kay Veronica. Papa Dudut, sa totoo lang ay ayoko talagang pakialaman ng relasyon nilang mag-asawa dahil matatanda na sila. Alam na nila ang tama at mali at kung may hindi man sila pinagkakasunduan, ay mas dapat nila itong pag-usapan ng mahinahon para ayusin ang kung anuman ang problema nila. Kaya lang hindi ganon ang nangyari. Nagkataon naman na solong anak lamang ako kaya wala rin akong mapagsabihan ng frustration ko sa buhay namin. Maliban na lang sa boyfriend kong si Peter, Papa Dudut. Nang mga panahon na yun ay 2 taon na kaming magkarelasyon ni Peter. Isa siya sa mga taong nag-welcome noon sa akin sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at siya rin ang naging mentor ko. Naging magkaibigan nga kami at sa huli ay nagkaibigan.
Pero hindi alam ng daddy ko ang relasyon namin ni Peter dahil masyado siyang protective sa akin, Papa Dudut. Tapos namatay pa ang mami ko kaya naman nawala na rin sa isipan ko noon na ipakilala sa mga magulang ko ang boyfriend ko. Tapos, alam mo ba, nung isang araw, tungkol naman sa kung sino ang dapat maghugas ng pinggan namin na pinag-aawayan nila. Grabe, di ba? Oo nga. O tapos ano pa? Narinig ko pa na nagagalit kay Daddy si Tita Veron dahil raw ginagawa siyang katulong sa bahay. Samantalang parang nga siyang donya kung umasta. Akala ba niya hindi ko alam na puro lang siya cellphone kapag nasa trabaho si Daddy? Social media dito, social media doon. Paano mo naman nalaman na panay cellphone at social media lang siya, ha? Bakit? Nag-install ka na rin ba ng CCTV camera sa bahay nyo para malaman ang aktibidades ng stepmother mo? Paano kung sabihin kong oo? Seryoso? Umabot ka na sa ganong level, babe? Astig! Ahati ka rin, no? Siyempre, biro lang. Palagay mo sa akin may oras para magpa-install ng ganun hindi nga ako maganda ugaga sa trabaho ko sa opisina. Tapos, kapag nasa bahay naman ako, hindi naman ako makapagpahinga dahil sa kanilang dalawa. Babe, daig pa nila ang mga bata. Base naman sa mga kwento mo, mukhang hindi naman ganoon kaseryoso ang pagtatalo ng daddy at stepmother mo. Tipong normal lang sa mag-asawa. Kung magiging katulad nila tayo kapag naging mag-asawa na tayo, baka magdalawang isip akong pakasalan ka. Tingnan mo tong taong to. Gumaganti ka ba kasi inisar kita tungkol dun sa CCTV camera? Oo, bakit ba? Dapat lang sa'yo yan. Masyado ka kasing mapang-asar eh. Babe naman eh. Oo na, joke lang. Magagawa ko ba naman yun sa'yo? Pero sana kung ano man yung dahilan ng madalas nilang pagtatalo maayos na. Kahit kasi mababaw at mukhang simpleng bagay lang, nakikita kong naaapektuhan si Daddy. Si Tita Veron siguro hindi kasi siya tong panay talak ng talak. Ayoko rin naman na lagi silang pinapakailaman kasi nga matatanda na sila eh. Ay, minsan tuloy naisip kong bumukod na lang ng bahay dahil hindi na sapat yung dingding ng kwarto ko para hindi marinig ang pananermo ni Tita Veron kay Daddy. Ay, pambihira talaga. Tiisin mo na lang muna, babe. Alam ko naman na ayaw mo ring mapalayo sa daddy mo. Kaya kahit gusto mong bumukod na lang, di mo rin siya matitiis. Alam mo, tama ka dyan, babe. Kaya nga habaan mo na lang ng tripling ulit ang pasensya mo para wala nang gulo. Ano pa nga ba? Wala namang perpektong pamilya. Tsaka hindi rin naman ako tumutol nang pakasalan niya si Tita Veron dahil nga nakikita ko namang masaya siya. Tsaka ayoko rin kasi ng drama, no? Ang dami nang drama sa paligid eh. Dadagdagan ko pa ba? Ang kailangan ngayon pasensya. Saan ba nakakabili nun? Magpapanik buying talaga ako. Ikaw talaga, puro ka kalokohan. Kumain na nga lang tayo. Mabuti pa, medyo nagugutom na din kasi ako sa kakarante. Papa Dudut, matapos naming mag-usap ni Peter ay aminado akong gumaan talaga ng husto ang pakiramdam ko. Palibhasa, alam na alam din ng boyfriend ko kung ano ang sasabihin para ako kumbinsihin na mas habaan pa ang pag-intindi sa sitwasyon namin sa bahay o estado ng relasyon nina Daddy at Veronica. Naisip kong may punto nga naman si Peter at hindi maganda kung makikigatong pa ako sa away nila na mag-asawa, sa halip ay gumawa na lamang ako ng paraan para naman magkasundo sila. At bilang unang hakbang ay tinulungan ako ni Peter na mag-isip ng magandang gimmick na pwedeng gawin ni Daddy para naman masurpresa niya ang stepmother ko. Lalo pa nga na malapit na ang birthday nito. Papadudot na pasarap nga ang kwentuhan namin ni Peter kaya naman hindi na namin namalaya ng oras. At dahil likas na may pagka-gentleman ang boyfriend ko kaya nagdesisyon siyang ihatid ako sa amin. Nung una tutol pa ako dahil hindi ko pa nga pinangahasang isama si Peter sa bahay namin dahil hindi pa alam ni Daddy na may boyfriend na ako. Pero wala na rin naman akong nagawa noon dahil mapilit si Peter. Kesyo gusto raw niyang makasigurado na ligtas akong makakauwi sa amin at mas mapapanatag siya kung siya mismo ang maghahatid sa akin. Sa huli ay wala na rin akong nagawa, Papadudut. Nang makaalis na si Peter matapos niya akong ihatid ay akala ko ay ayos na ang lahat dahil mukhang wala namang nakapansin sa pagbaba ko sa kotse niya. Pero mali pala ako dahil nakita pala kami ni Daddy. Nang mga panahon na yon ay akala ko ay pagagalitan ako ng Daddy ko, Papadudut. Pero laking gulat ko nang sinabi niyang imbitahan ko raw si Peter sa bahay namin
para formal na ipakilala sa kanila ng stepmother ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tulad nga ng sinabi ng daddy, kinausap ko kaagad si Peter para ipaalam sa kanya na gusto siyang makilala ng personal ni daddy at ni Veronica. Natawa pa nga ako dahil inamin sa akin ni Peter na kinabahan daw siya kasi yon ang unang beses na makikilala niya ang magulang ko. Pero sinabi ko na lang sa kanya na magandang pagkakataon na rin yon upang magkalapit ang loob nila ni daddy, bagay na sinang-ayuna naman ni Peter. Papadudot, mabilis ngang lumipas sa mga araw at sumapit ang linggo na mismong araw ng pagpunta ni Peter sa bahay namin. Nang makita nga niya ang daddy ko ay kaagad siyang nagmano rito. Ganon din ang ginawa niya nang lumabas naman mula sa kusina ang stepmother ko. Masasabi kong tila nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nang sa wakas ay makilala nga ni daddy si Peter. Kasi sino ba naman ang hindi makakaramdam ng labis na kasiyahan lalo pat nakikita kong naging maayos naman ang una nilang pagkikita. Siyempre nang maghapunan, inasahan ko na tatanungin nila si Peter. Mabuti na lang dahil napaghandaan naman ng boyfriend ko ang mga isasagot niya. Kung ganon, matagal na pala kayo ng anak ko. At hindi ka man lang naglakas loob na magpakita sa akin. Kung hindi ko pa nakita noon na inihatid mo si Angela, hindi ko pa malalaman na may boyfriend na pala siya. Dad naman akala ko ba hindi mo kami sasermonan ni Peter? Nagsorry naman kami. Hindi ko naman kayo pagagalitan. Ang akin lang, bakit kayo naglihim? Si Angela ba legal sa inyo? Kilala ba siya ng mga magulang mo, ha? Opo. Nakilala na po si Angela ng mama at papa ko. At okay naman po sa kanila ang relasyon namin. O mabuti kung ganon. Kasi iho, alam mo ang gusto ko lang naman mapunta sa isang mabuting lalaki ang anak ko. Nag-iisang anak ko yan si Angela. Kaya naman ayoko talagang may kung sinong mananakit sa kanya. Kahit ikaw. Opo. Hindi ko po magagawang saktan si Angela, tito. Pangako po. Kahit na hindi po ako perpektong lalaki, gagawin ko po ang lahat para maging masayang anak nyo. Hindi ko po siya hayaang umiyak. At sa abot ng aking makakaya, poprotektahan ko po siya. Ganyan nga ang gusto ko marinig mula sa'yo, Peter. Kahit paano, mapapanatag na ako dahil nakatagpo na ng lalaki mag-aalaga sa kanya tung unika iha ko. Makasingit lang sa usapan nyo, ha? Pareho na namang nasa tamang edad yang sina Peter at Angela. Kumaka-baby ka naman sa anak mo, Armando. Veron, masisisi mo ba ako? Nag-iisang anak ko si Angela. Siyempre gusto ko lang yung magagandang bagay ang mangyari sa kanya. Ewan ko lang, ha? Kasi kung ako talaga ang mama ni Angela, approve na agad sa akin to si Peter. Wala nang tanong-tanong. Kitang-kita mo naman sa kanya na responsable siyang lalaki. Tsaka tingnan mo, ang ganda ng katawan niya. Mukhang mapoprotektahan talaga niya ang anak mo, no? Kaya pwede ba? Huwag ka na masyado mag-alala. Magtiwala ka na lang sa future manugang mo. Manugang kagad, tita. Ikakapakilala ko pa nga lang sa inyo kay Peter Uy, bakit? Duda ka pa ba na siya ang magiging asawa mo? Hindi naman po sa ganun. Hindi naman pala bakit iba ang tono mo? Alam mo, Angela, kung ako ang girlfriend ni Peter, hindi ko na siya papakawalan. Kumbaga sa mga isda sa dagat, good catch na siya. Kaya kung ako sa'yo, pagkatapos ng dinner natin, pag-usapan na natin kung kailan ang kasal nyo. Sa inyo ang suporta ko at boto ko. Kasal? Parang ang bilis naman yata nun, Veron. Di ba parang masyado pang maaga para pag-usapan natin yon? Daddy, mukhang nagbibiro lang naman po si Tita Veron. Tita naman, huwag kayong ganyan. Kung may sakit sa puso si Daddy, baka inatake na siya. Oo nga, tita. Ay, nako! Pare-pareho kayong killjoy Mabuti pa kumain na tayo. Huwag na natin sirain na magandang gabi na to.
Kain ka lang ng kain ha, Peter? Masarap yan. Luto ko yan. Pagkatapos nga ng hapunan ay niyaya ni Daddy si Peter na manood ng TV sa sala namin. Tapos ay napansin ko na lamang na parang may seryoso silang pinag-uusapan na sa bandang huli ay inamin sa akin ng boyfriend ko na sinabi raw sa kanya ni Daddy na aalagaan at iingatan niya ako. Wag na wag din daw niya akong sasaktan dahil si Daddy ang makakalaban niya. Aaminin kong labis na nagalak ang puso ko nang malamang kong kinausap pala ni Daddy nang masinsinan si Peter papadudot. At bukod doon ay hindi rin niya minasama ang paglilihim ko ng halos 2 taon sa relasyon namin ni Peter. Naisip ko nga ng mga panahon na yon na baka panatag naman si Daddy sa boyfriend ko kaya pinagkatiwala niya ako rito. Sa katunayan, papadudot ay maging ang stepmother kong si Veronica ay napansin kong naging close ka agad kay Peter. Masaya naman ako dahil naging mainit ang pagtanggap nila sa aking boyfriend. At ang nakakatuwa pa nga doon ay mama at papa na rin ang tawag ni Peter sa kanila. Kumain ka na ba, Angela? Ano ba yan, tita? Nagulat naman ako. Kakakape mo yan. Bawas-bawasan mo kasi. Oh, ayan, umiinom ka na naman. Pambihira, pati ba naman pag inom ko ng kape pinagbabawalan pa? Ako naman ang bumibili ng kape dito sa bahay Ano? May sinasabi ka ba dyan? Wala po, Tita Veron. Sabi ko, babawasan ko na lang po ang pagkakape para di na ako nagiging nervyosa. Pero sana bawasan nyo rin yung bigla-bigla na lang kayong sumusulpot. Ewan ko sa'yo. Para kang daddy mo. Pareho kayo nakakabwisit. Sobra naman po kayo, tita. Totoo naman Angela, may itatanong pala ako. Tanong lang naman. Parang sa tono nyo mukhang seryoso yan Ay naku, tignan mo to. Wala pa nga eh. Nakakabwisit ka talagang babae ka. Tita naman, parang di na kayo mabiro. Ano po ba yung itatanong nyo kasi? Tungkol sana kay Peter. Ano pong tungkol sa boyfriend ko? Napansin ko lang kasi na parang ang tagal na simula nang dinala mo siya rito sa bahay. Yung totoo, kayo pa ba o hiniwalayan mo na siya? 'Di ba? Sabi ko naman sa'yo, good catch na si Peter. Hindi naman po kami naghiwalay ni Peter. Tita, masyado naman kayong advance mag-isip dyan. At kaya hindi ko siya dinadala dito sa bahay palagi, nag-a-adjust pa lang po kami na legal na kaming pareho sa mga pamilya namin. Hayaan niyo sa susunod isasama ko uli si Peter dito. Aba, mukhang botong-boto nga kayo sa kanya para sa akin Oo. Kaya nga dalhin mo siya palagi rito sa atin para lalo rin sila maging close ng tatay mo. At syempre, kami rin. Ano ho? Ang sabi ko, dalhin mo ang boyfriend mo sa birthday ko. Para naman makita rin siya ng daddy mo, no? Kahit wag na kayo mag-abala pang bumili ng regalo, ayos lang ako. Ano, Angela? Aasahan ko yan, ha? Sige po, mukhang magandang idea nga rin po yan para naman masanay si Peter dito sa atin. Siya, sige. Asikasuhin ko lang ang pananghalian natin. Ano ba ang ulam ang gusto mo? Ginaganahan ako magluto eh. Sa totoo lang ay napaisip ako nang banggitin ni Veronica ang tungkol sa boyfriend kong si Peter papadudot. At aaminin kong namangha ako nang siya pa mismo ang nagsabing iniimbitahan niya si Peter sa birthday celebration niya. Noong ko naisip na gano'n na pala ka-welcome si Peter sa amin, bagay na labis kong ikinagalak. Nang muli kong imbitahan ng boyfriend ko na pumunta sa bahay namin ay kampante na siya at hindi na gaanong kabado tulad ng unang beses na tumungtong siya sa amin. Para sa akin ay nakakatuwa yon dahil hindi na namin kailangan mag-alala na baka may ibang makaalam sa aming relasyon. Lalong-lalo na ang daddy ko dahil nang mga panahon na yon ay masasabi kong nagustuhan talaga si Peter ng pamilya ko. Pero nang dumating ang araw ng birthday celebration ng stepmother ko ay doon ko na nga rin napansin na mas madalas niyang kausapin si Peter kaysa sa iba niyang bisita na di hamak naman na mas malapit niyang kaibigan. Papadudot bukod doon, napapansin ko rin na panay himas ni Veronica sa braso at hita ng boyfriend ko.
At kapag tinitignan ko naman si Peter para malaman ang reaksyon niya ay lumalabas na mukhang hinahayaan lang niya ang malikot na kamay ng stepmother ko. Ayokong mag-isip ng marumi, Papa Dudut, dahil baka mali lang ako ng interpretasyon sa sitwasyon. Baka kaya mukhang walang pakialam si Peter sa ginagawa sa kanya ng stepmother ko ay dahil hindi niya talaga binibigyan ng manisya ang mga himas nito. Kaya naman nag-decide ako na baliwalain na lamang ang mga nangyayari. At para hindi masira ang araw na yon ay nanahimik na lamang ako, Papa Dudut. Pagkatapos nga ng birthday celebration na yon ng stepmother kong si Veronica, aaminin kong nakalimutan ko na ang kung anumang isipin ko ng mga araw na yon. Palibhasa mas pinagtuunan ko na lamang ng pansin at atensyon ng kaganapan, gayon din si Peter na matapos makipag-usap kay Veronica ay agad akong hinanap. At hanggang sa matapos nga ang party ay parang kambal tuko na kaming hindi mapaghiwalay. Nagdaan ang ilang araw hanggang mag-isang linggo. Muli kong napansin na napapadalas na naman ang pagtatalo ni na Daddy at ni Veronica. Nandyang wala silang araw o oras na pinipili para magsagutan at magbatuhan ng masasakit na salita. Aminado ako na naapektuhan na talaga ako sa walang humpay nilang pag-aaway. Ngunit imbes na gumaan ang nararamdaman ko, ay mas lalo pa nga itong nagatungan nang mamukat-mukat ay mapansin ko na lamang ang biglang panlalamig sa akin ni Peter. Madalas ay dinadahilan ng boyfriend ko na busy siya sa trabaho kapag niyayaya ko siyang magkita naman kami, Papa Dudut. Bukod doon ay nabawasan na rin ang oras namin sa isa't isa. Ultimo ang pag-uusap namin sa telepono ay nagiging madalang na. Hindi naman sa pagiging clingy, Papa Dudut. Pero nasanay kasi ako na si Peter ang takbuhan ko. Para kahit papaano ay makahinga ako sa problema ng daddy ko at ng stepmother ko. Kaya nga naisip kong kumprontahin na siya. Ay, babe, ano ba yun? Anong ano ba yun? Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit tapos parang wala ka pang kagana-ganang kausap? Aba kanina pa ako salita ng salita dito kaso mukhang hindi ka naman nakikinig. Ang layo ng iniisip mo eh. Kitang-kita ko yung bubble sa ulo mo. Sorry na. So wala lang talaga ako sa wisyo ngayon eh. Saka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ikaw lang tong nagpupumilit na magkita tayo. Di ka makaintindi. Alin ba kasi ang dapat kong intindihin ha? Ilang araw ka na kayang missing in action. Tapos akala ko matutuwa ka dahil nagkita tayo ngayon pero kabaligtaran pa yung reaksyon mo? Ay, bakit mo ba kasi ako ini-Indian lately ha? Ay, di ba? Sinabi ko na sa'yo na busy nga ako sa trabaho. Alin ba doon ang di mo naiintindihan? Ikaw din naman nun kapag busy ka tapos gusto ko makipagkita. Pero hindi ka naman pwede. Di ba inuunawa ko? Ngayon ako naman sanang intindihin mo. Babe, naiintindihan ko naman. Siguro masyado lang akong nasanay na palagi kang nakakausap tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya nung dumalang, yun, nalungkot na talaga ako. At pakiramdam ko, iniiwasan mo na ako. Ay, babe naman eh. Gaano mo na ba ako katagal na boyfriend ha? 1 buwan? 2? Ipapaalala ko lang sa'yo na bumibilang na tayo ng taon. Saka matanda na rin tayo. Dapat, mas nilalawakan na natin ang pag-intindi natin sa isa't isa. Kung makapagsalita ka kasi parang nahukulangan ka sa atensyon. Saka, ano ba yung bagay na gusto mong sabihin sa akin? Yun pa rin bang tungkol sa pagtatalo ng daddy at stepmother mo? Para namang bagong bagay pa yun, babe. Aba, masisisi mo ba ako? Masyado na silang nakaka-frustrate. Akala ko titigil na sila pero parang lalo lang silang lumala. Di ko alam kung sino sa kanilang may problema. Napapagod na akong pagpasensyahan sila. Kung hindi mo sila iintindihin, sino pang iintindi sa kanila? Pamilya mo sila. Unless, putulin mo ng tuluyan ang connection mo sa kanila, saka ka palang matatahimik. Bakit naman ganyan ang tono ng pananalita mo, ha? Hindi mo naman kailangang sabihin pa yan dahil gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa'yo. Kaso mukhang lalo mo lang pinasasama ang loob ko. Yung totoo, sa trabaho ka lang ba talaga busy? O baka naman meron pa, sabihin mo na. Gusto mo talagang malaman? Busy rin ako sa pamilya ko. Para lang malaman mo, meron din ako sariling problema sa bahay. At ang mama ko, nitong nakalipas napansin ko na lang na madalas maglambing sa akin. Kesyo,
Puro na lang daw ako trabaho at jowa. Sila naman daw ang pagtuunan ko ng atensyon. Kaya naman ayun, pinagbibigyan ko. Minsan na naman maglambing sa akin si mama eh. Anong masama doon ha? Kung hindi maayos ang pamilya mo, wag mo naman sanang sirain ang relasyon ko sa pamilya ko. Aaminin kong nakonsensya ako dahil pinag-isipan ko ng hindi maganda si Peter, Papa Dudut. At kahit na hindi ko intensyon ay lumabas pa rin na napakaklingi ko sa kanya. Sa totoo lang ay hindi ko naman balak na magpakakontrabida at agawin ang atensyon ni Peter sa kanyang pamilya. Lalong-lalo nga sa kanyang mama, Papa Dudut. Lalo pat alam ko kung gaano niya kamahal ito. Kaso napansin ko na lang na lalong naging malayo kami sa isa't isa ni Peter at kahit na anong pag-intindi ang gawin ko sa sitwasyon ay dumarating pa rin sa punto na nabobobo akong unawain ang mga dahilan niya na kesyo magkasama nga sila ng mama niya sa isang particular na event o masyado silang naging abala sa pagbabanding nila. Wala na siyang bukang bibig kundi ang mama niya, Papa Dudut. Kaya naman hindi ko itatanggi na nakakaramdam na ako noon ng pagkainis. Masisisi niyo ba ako kung magkaganon ako gayong alam na alam ko naman na kahit mahal na mahal ni Peter ng nanay niya ay wala naman itong kaamor-amor sa kanya. Oo, dahil bata pa lang si Peter ay mas paborito na ng mama nila ang kuya niya, Papa Dudut. At isa pa ay hindi rin naman idinitalye ni Peter kung anong klaseng bonding ang ginagawa nila ng mama niya, kaya nga kabaliwan mang maituturing. Pero hindi ko na napigilang mag-isip ng hindi maganda. Kaya muli ay kinausap ko si Peter dahilan para tuluyan na siyang mapikon at magalit sa akin. Babe! Busy nga ako, di ba? Nakuha mo pa talagang tawagan ng kapatid ko para lang makausap ako? Ano ba naman yan? Hindi ka ba makapaghintay na tawagan na lang kita at kailangan mo pang mga istorbo ng tao? Maghintay na tawagan ako? At kailan yun, Aber? Sa isang buwan? Sa isang taon? Masisisi mo ba ako kung sa kapatid mo na lang ako nakisuyo, ha? Makapagsalita to para namang ibang tao ako. Ipapaalala ko lang sa'yo na girlfriend mo ko, no? Baka naman nakakalimutan mo na kasi masyado kang busy sa pakikipagbanding mo sa mama mo. Anak naman ng lente ko! Ano naman ang masama kung kasama ko ang mama ko ngayon? Alam mo, buwisit ka rin eh. Lakas mo manira ng araw. Kung makapagsalita ka, daig ko pa may ibang babae ah. Ano? Yan ba gusto mong palabasin ha? Aba, ano magagawa ko kung idinadahilan mo lang nakasama mo ang mama mo pero ang totoo, may iba ka bukod sa akin? Ano, sabihin mo? Tama ako, di ba? Hayop ka, Peter! Huwag na huwag mo susubukang magsinungaling sa akin! Ano ba namang klase pag-iisip yung meron ka ha? Paano mo naman natin na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Nasa matinong pag-iisip ka pa ba ha? O baka naman nagdodroga ka? Eh ano bang magagawa kung gago ka? Babae ako! Hindi ko kayang baliwalay ng nararamdaman ko, Peter! Kaya pasensya ka na kung nakakapag-isip ako ng masama! Kung hindi ko nakokontrol ang sarili ko na magduda! Ewan ko sa'yo, Angela. Nagbago ka na. Di na ikaw yung babaeng maintindihin na nagustuhan ko. Para ka ng ibang tao eh. Ano bang kinakagalit mo dyan, ha? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang palaging walang oras sa akin at sa relasyon natin. Sinubukan ko namang intindihin ka, pati na ang mga dahilan mo. Pero hindi man lang ba pumasok dyan sa kokote mo na pagtapunan man lang ako kahit konting atensyon? Sa lagay, parang kinalimutan mo na yatang may girlfriend ka eh. Alam mo, ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Ikaw lang ang gumagawa ng senaryo dyan sa utak mo na sa huli, ikalulungkot mo rin. Hindi ka ba busy sa buhay mo, ha? Para kasi nga dahil mong panahon para busitin ako eh. Ibababa ko na itong telepono. Baka kasi hinahanap na ako ng mama ko. Istorbo ka masyado. Sandali! Ano ba kasi yun, ha? Kung may mahalaga kang sasabihin, sana kanino mo pa sinabi. Inuubos mo oras kung lintik ka eh. Peter, ano ba? Naririnig mo ba kung paano mo ako kausapin? Hindi mo na ako nire-respetong gago ka! Kung respeto pala ang gusto mo, pues, matuto ka rin ng respeto. Unang-una, huwag mong guguluhin ang oras ko sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mama ko. At huli, huwag na huwag mo ka mag-iisipan ng hindi maganda dahil wala akong ginagawang masama. Diyan ka na nga buwisit ka. Bye! Hello? Peter! Peter!
Papadudot, pinangatawanan nga ni Peter na wala siyang ginagawang mali. Nasa aming dalawa, ako lang itong masyadong mapaghinala at maruming mag-isip. Pagkatapos ng pagtatalo namin, muling naging malamig ang pakikitungo sa akin ng boyfriend ko, dahilan para husto akong malungkot. Sa kabilang banda ay napag-isip-isip ko rin naman na baka tama siya at ako ang mali. Na sumusobra na ako at nakakapikon na dahil sa pagiging kulang ko sa pansin. Kaya nga ng panahon na yon ay sumagi sa isipan ko na bigyan ng space si Peter at hayaan muna siyang gawin ang mga bagay na ginagawa niya noong malayo ako sa kanya. At mabuti na lang dahil nagkataon na nagkaroon kami ng 3 days training seminar sa Baguio City. Kaya ginamit ko na ang pagkakataon yon para pansamantalang pagpahingahin ang relasyon namin ni Peter. Ngunit ang 3 araw na training seminar namin ay natapos sa 2nd araw pa lamang. Kaya walang pasabi akong umuwi sa bahay namin ng sumunod na araw. Kaso laking gulat ko nang makitang nakaparada sa garahe namin ang motorsiklo ng boyfriend ko, Papa Dudut. Doon na nga ako biglang nilamon ng kaba kaya naman nagdire-diretso na ako papasok sa bahay namin at naabutan ko ang nasa sala si Daddy. Ngunit kung paano siya gulat na tila nakakita ng multo nang tumambad ako sa harapan niya ay mas masahol pa doon ang hilakbot na naramdaman ko nang marinig kong umuungol sa kwarto nila ni Veronica ang boyfriend ko, Papa Dudut. At nang buksan ko nga ang pintuan ay kitang-kita ng mga mata kong hubot-hubad si Peter habang nakapatong sa stepmother ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sukang-suka at diring-diri ako sa kanilang dalawa ng mga oras na yon. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na posibleng humantong sa ganong uri ng kababuyan ang minsang pagpapakilala ko kay Peter sa aking stepmother. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng patalikod ng ilang libong beses. Dahilan para manginig ang buong pagkatao ko at magdilim ang paningin ko. Gusto kong umiyak. Gusto ko silang pagpira-pirasuhin ng buhay. Gusto kong magsisigaw sa galit at matinding puot dahil hindi ko kinaya ang kahayupang ginagawa nila. Kaya nga kahit medyo pagod pa ako noon mula sa mahabang biyahe, ay walang kiber ko ngang pinatikim sa kanilang dalawa ang tinding galit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Angela! Aray! Tumigil ka nga! Aray! Ayop ka, Peter! Walang iya ka! Ang baboy mong animal ka! Angela, ano ba? Aray! Aray ko! Pwisit ka! Mas buwisit ka, gago! At ikaw naman babae ka. Halika nga rito! Matindi ka! Higad! Nasasaktan ako! Kunin pa nga yung pananabunod ko sa yung gaga ka eh! Dapat sa'yo kinakalbo! Halibarot ka! Paano mo nagawang patulan ng boyfriend kung higad ka, ha? Ang katig mo rin eh, no? Ano, masarap ba? Sarap na sarap ka ba sa katawan ni Peter, ha? At ikaw, kailan mo ba nasigmurang patulan ng stepmother ko, ha? Napaka-demonyo mo, no? Tao ka pa ba? Kasi napaka-baboy niyong dalawa! Angela, huminahon ka nga muna! Huminahon? Sabihin mo! Paano ako hinahon? Gago ka, ha? Ano, tita? Sabihin mo! Kaya mo ba palaging hinahanap si Peter kasi may gusto ka sa kanya? Gusto mo siyang ikama! Aba, para sabihin ko sa'yo, hindi lang naman ako ang may gusto nun, no? Kahit natanungin mo pa yung boyfriend mo, hindi ko siya pinilit. Siya kaya itong lapit ng lapit sa akin.
Sino ba naman ako para tanggihan siya, di ba? Patunay lang yon na kahit sa edad kong to, may asim pa ako. Kung hindi ka pa naman isa't kalahating demonyo eh! Ano ka ba, Angela? Huwag mo siguro si Veronica! Ang kasi mo! Angela, ano ba? Tigilan mo na nga yan. Nasasaktan mo Tita Veron mo. Mas concerned ka pa sa malanding babae na to kaysa sa sarili mong anak, Daddy! Hindi ka pala nagagalit, ha? Nagtataksil sa'yo ang asawa mo! Kahit dun man lang ay mamuhi ka sa kanya! Hindi ko kayang magalit kay Veron dahil mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya, Angela. Kaya huwag mo na siya saktan. Ano ka mo? Mahal mo yung hayop na yan? Kahit naharap-harapan ka pa niyang iniibutan sa ulo? Ano? Wala lang yun sa inyo? Alam ko na may nangyayari sa kanila, Angela. Nagpaalam sa akin noon si Veron at pinagbigyan ko siya. Sabi niya, gusto naman niya magkaroon ng init ang relasyon namin. At bukod dun, nagbanta siyang iiwan ako kapag hindi ko pinagbigyan ng kahilingan niya. Kaya nga sumang-ayon na lang ako nang sabihin niya sa akin na gusto niya si Peter. Angela, anak, intindihin mo naman ang daddy. Alam mo naman na ayoko na ulit masaktan, hindi ba? Ayoko na ulit maiwan. Kaya nga kahit masakit sa akin, pikit mata ko na lang na hinahayaan ang milagrong ginagawa nila. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo to sa akin na sarili mo pang anak! Ni hindi na kita kayang tingnan ng diretsyo dahil galit na galit ako sa'yo! Pare-pareho kayong kampo ni Satanas! Kumakadrama naman to si Armando. Akala mo hindi nag-enjoy noong may nangyari sa ating tatlo, aba? Huwag nga ako, Armando. Todo bigay ka pa nga sa performance mo noon. Umabot pa nga tayo ng round 5, di ba? Kaya bago ka magmalinis dyan, sabihin mo ang totoong kwento. Hayop ka talaga! Manahimik ka na! Hindi ko na nga kinaya ang bugso ng damdamin na nangibabaw sa akin ng sandaling yon, Papa Dudut. Parang gusto ko nang mamatay na mga panahong yon dahil sa labis na galit, kalungkutan at pagkadismaya. Sino ba naman kasing matutuwa, hindi ba? Hindi lang ang boyfriend kong si Peter ang nagtaksil sa akin. Pati ang stepmother ko na pinagkakatiwalaan ko ng gusto at pinanggap sa pamamahay namin, pero mas lalo lang akong nangihina dahil kasama rin nila sa kademonyohan nila ang daddy ko. Akala ko ba mahal ako ng daddy ko? Pero bakit hinahayaan niyang umabot sa ganon ang lahat? Ganon na ba siya binulag ng labis na pagmamahal sa maling tao? Para kahit na akong anak niya ay taluhin niya. Papadudot, akala ko sa mga pelikula lang nangyayari ang mga ganong uri ng tagpo, pero maling-mali pala ako. Sana kasing tibay na lang ako ng bidang karakter sa mga kwento para alam ko kung paano naman maging malakas sa mga sitwasyong katulad nito. Dahil nga sa halo-halong damdamin ng mga sandaling yon ay hindi ko na alam kung paano pahaharapin ang mga taong importante sa akin. Papadudot, lalo na si Peter, gulong-gulo talaga ako. Humingi ng paliwanag ang puso ko kung paano niya naatim na saktan ako nang walang pag-aalinlangan. Pero pagod na ako ng mga panahon na yon, kaya naman naisip kong umalis na lamang muna sa amin. Kaso ay hinabol ako ni Peter para pigilan. Angela! Sandali! At saan mo plano pumunta, ha? Malalim na ang gabi. Baka mapano ka. Bitiwan mo nga akong animal ka! Huwag mo akong hawakan dahil diring-diri ako sa iyong gago ka! Ano ka mo? Nag-aalala ka ba sa akin? Tarantado ka pala eh! Sa palagay mo ba mabibilog mo pa ang ulo ko sa mga ganyang salita mo? Anong akala mo sa akin? Ganon ka tanga? Para paniwalaan na may pakialam ka nga sa akin? Angela naman. Huwag naman sanang ganito. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos eh. Parang tulad ng dati na ginagawa natin kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan. Alin pa bang gusto mong upuan at pag-usapan natin, ha? Gusto mo bang ibida sa pagmumukha ko na mas magaling sa kama ang stepmother ko kumpara sa akin kaya pinatulan mo siya? Bakit, Peter? Mas nasasarapan ka ba sa kanya kapag niluluhurang ka niya? Ano? Totoo, di ba? Mas tinatayuan ka yata kapag siya ang kasek
ex mo eh! Ang dudumi nyo rin, no? Aminin mo na! Huwag ka nang mahiya, total nahuli ko naman kayo sa akto! Narinig ko pa nga yung mga ungol mong gago ka eh! Angela, magpapaliwanag ako, please. Ano ba bang dapat mong ipaliwanag, ha? Pwede ba? Ayoko nang marinig ang kahit na anong sasabihin mo kasi wala rin namang kwenta eh! May pasabi-sabi ka pa doon na busy ka sa pamilya mo, sa mama mo, pero ibang mama naman pala pinagkakabalahan mong tarantado ka! Si Veron na lumapit sa akin. Inakit lang niya ako, maniwala ka. Ang kapal din naman ang pagmumukha mong magmalinis pa sa harap ko, no? Samantalang pare-pareho kayong marurumi nila, Daddy! Akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit mo naman ako sinaktan ng ganito, ha, Peter? Nagtiwala ako sa iyo ng buong buo para lang durugin mo ng gusto. Kaya sabihin mo, paano pa kita pagkakatiwalaan uli? Paano pa kita re-respetuhin, ha? Alam mo ang nararamdaman ko sa iyo ngayon? Suklam! Kinasusuklaman kita ng sagad sa buto! Kayong lahat! Sukang-suka ako sa pagmumukha mong gago ka! I'm sorry. I'm really sorry kasi naging mahina ako, Angela. Narealize ko na mali ang ginawa ko. Akala ko kasi... Akala mo kasi, no? Na hindi ko kayo mahuhuli? Tama naman pala ang kutob ko nun eh, nang sabihin ko sa'yong may nilalandi kang iba. Pero ang hindi ko lang akalain, ang stepmother ko pa talaga ang kinakama mo. At ang malupit ba doon, nagsasabwatan pa kayo ng daddy ko para lokohin ako, para traidorin ako. Ang sasama niyong lahat! Wala kayong puso at kaluluwa! Lalo ka na, Peter! Tapos na tayong hayop ka! Ayaw na kitang makita! Gusto na kitang mawala sa buhay ko! Masahol ka pa sa demonyo! Papadudot, yun na nga ang huling beses na kinausap ko si Peter matapos akong mag-decide na tapusin ang lahat sa namabagitan sa amin. Nang gabing yun ay umalis ako ng bahay at pansamantalang nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at ultimo siya ay hindi makapaniwala sa pinagdadaanan ko. Kung sa bagay ako rin naman, kaso ano pa bang magagawa ko dahil nangyari na. Nanatili ako sa bahay ng kaibigan ko ng sumunod na araw dahil hindi ko pa alam kung paano haharapin sina Daddy at Veron sa bahay namin. Nang mga panahong yon, abot langit ang pagkamuhi ko para sa kanilang dalawa. Pero alam ko na hindi ko naman sila habang buhay na maiiwasan dahil pamilya ko sila. Kaya naman ng sumunod na araw ay nag-decide akong umuwi sa amin para iligpit ang lahat ng damit at gamit ko. Nang panahon na yon, pinigilan pa ako ni Daddy na umalis pero wala na rin naman siyang nagawa dahil desidido na ako, papadudot. Katwiran ko, hindi ko makakalimutan ang lahat ng sakit na ginawa nila sa akin kung hindi ko tuluyang puputulin ang koneksyon ko sa kanila. Hindi ako tuluyang makakapag-move on kung paulit-ulit ko silang makikita. Isa pa ay mukhang nakapagdesisyon na rin naman si Daddy kung sino sa amin ni Veronica ang mas mahalaga sa kanya. Kaya bakit ko pa ipagsisiksikan ang sarili ko sa buhay niya kung hindi naman ako ang pinili niya. Papadudot, ipagpapasa Diyos ko na lang kung papaano niya paparusahan ng mga taong nanakit sa akin dahil nga pagod na ako. Matapos ko kasing lumaya sa amin ay nanatili ako sa bahay ng kaibigan ko. At pagkalipas ng isang buwan ay nag-decide akong umalis ng Tarlac. Hindi ko na lang babanggitin kung nasaan ako ngayon dahil ayokong mahanap ako ng mga taong naging dahilan kung bakit ako nasasaktan. Sa ngayon ay masaya naman ako sa buhay ko dahil meron na rin akong sariling pamilya. Pamilya na pwede kong panghawakan na kailanman ay hindi ako tatraidorin. Pamilya na naging dahilan para ako magpatuloy pa sa buhay na ito sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Alam ko na masyadong malungkot at masalimuot ang storyang ibinahagi ko. Kaya nga nagpapasalamat ako kung sakaling mapili ninyong itampok ito sa programa ninyo. More power po sa inyong programa at sana ay marami akong kabarangay na na-inspire sa kwentong ibinahagi ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angela.
Maraming salamat sa ating letter sender na si Angela dahil pinagkatiwalaan niya ang ating programa para ibahagi ang storya ng buhay niya na masasabi kong hindi biro at masyado pong masakit. Pero natutuwa naman kami dahil sinabi mong nasa masayang sitwasyon ka naman sa buhay mo sa ngayon. Kahit sino sa atin merong nakaraang hindi makakalimutan. Minsan masaya ang mga alaala nating ito pero meron ding masasakit. Magkaganon pa man, kaya nga ito nakaraan na, ang ibig sabihin noon ay doon lamang ito dapat manatili. Tandaan natin na palagi pa rin tayong may pagkakataon na makapag-umpisa ng panibagong buhay, panibagong pahina ng buhay natin. Iwan na lang natin sa nakaraan ang lahat ng sakit at baunin na lang natin sa ating puso ang mga masasayang bagay kung yun lang ang makakatulong sa atin upang makapagpatuloy tayo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lahat ng nakaraan ay pwede pa nating balikan. Dahil may mga relasyon na sa oras na matapos ay hindi na pwedeng bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Ikaw kapuso, handa ka bang tanggapin ulit sa buhay mo ang pagbalik ng tao na minsang winasak ang mundo mo? Dear Papa Dudut, kapag pinakitaan tayo ng magandang mga bagay ng ibang tao, inaakala natin na may espesyal na silang dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Pero ang totoo ay nagmamalasakit lamang talaga sila kaya sila gumagawa at nagpapakita ng kabutihan. At ang inaakala nating espesyal nilang nararamdaman para sa atin ay awa lang pala dahil sa mabigat na sitwasyon na kinakaharap natin. Hello sa inyo Papa Dudut at sa mga milyong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ako nga pala si Celine, 29 years old at nagtatrabaho bilang office staff sa isang private company sa Taguig. Sumulat ako kasi gusto ko ring magbigay ng aral sa mga kabarangay natin tungkol sa buhay, pag-ibig. Kahit na medyo mabigat para sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon.
At sana ay mailahad ko ng maayos ang gusto kong ikwento sa araw na ito. Second year high school nang maging boyfriend ko po si Jay, Papa Dudut. Palihim pa ang relasyon namin noon dahil istrikto ang mga magulang ko. Pero nalaman din lang tungkol sa amin noong nasa third year college na ako. Sinubukan pa nga ng parents ko na paghiwalayin kami ni Jay at kinausap ng parent ko ang parents niya para kumbinsihin si Jay na tapusin na ang relasyon naming dalawa. Siyempre hindi kami basta-basta sumuko, Papa Dudut. Pinaglaban namin ang relasyon namin kahit kontra ang mga magulang namin. Sa huli wala rin silang nagawa kung hindi ang ibigay ang gusto namin na ipagpatuloy ang aming relasyon. Nangako na lamang kami ni Jay na hindi namin sisirain ang tiwala nila pati na ang pag-aaral namin. Natupad naman namin ang pangako naming yon, Papa Dudut. Nakapagtapos kami ng pag-aaral at nakahanap ng maayos na trabaho. Kahit busy sa kanya-kanya naming trabaho ay palagi pa rin kaming may oras ni Jay para sa isa't isa. Doon na naging maluwag ang parents namin sa aming relasyon. At doon din nagsimulang maging mas matatag ang relasyon namin ng first love at boyfriend kong si Jay, Papa Dudut. Grabe! Napagod ako dun sa huling ride na sinakyan natin dito sa amusement park. Ako rin, saka sobrang nahilo ako. Muntik na nga akong masuka eh. Nakita ko yon, Beb. Akala ko talaga masusuka ka na kanina eh. Nasuka na ako. Nilunok ko lang kasi nakakaya sa mga tao sa paligid. Ew! Kadiri ka! Nilunok mo talaga? Joke lang, babe. Ito talaga napakapatola. Kulay talong na kasi mukha mo kanina tapos mas malakas ka pang sumigaw sa akin. Tapos makababa na tayo, parang gumigewang-gewang ka na habang naglalakad. Nahilo kasi talaga ako, pero hindi naman ako nasuka. Nahiya nga talaga ako dun sa mga batang kasabay natin kasi chill na chill lang sila eh. Tapos natatawa sila kasi nga hindi na maayos yung paglalakad mo. Grabe kasi talaga yun. Sino bang nakaimbento ng ride na yun? Pagkatapos magpaikot-ikot, bigla namang magtataas baba. Pakiramdam ko tuloy, naiwan pa yung kaluluwa ko sa itaas eh. Ang cute mo talaga, Beb, kapag sumasakay tayo ng rides. Sabi ko naman kasi sa'yo na mabilis akong mahilo. Teka, Beb, punasan ko lang tong noo at leg mo. Pinagpapawisan ka na eh. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Thank you, Beb. Sobrang thank you talaga na pumayag ka na dito tayo sa amusement park mag-celebrate ng monthsary natin. Wala yun. Matagal mo na rin namang sinasabi na gusto mo na dito tayo mag-celebrate. Kaya sinunod ko lang ang request mo. Pinagbigyan mo ko kahit mahina ka sa rides. Tapos hindi ka pa naging KJ. Sinamahan mo akong sumakay sa lahat ng mga gusto kong sakyan kanina. Siyempre naman. Alangan namang panoorin lang kita buong maghapon. Ang swerte ko talaga sa'yo. Sana hindi ka mapagod na pagbigyan ng mga request ko, Beb. Hindi ako mapapagod na pagbigyan at mahalin ka. Yan ang tandaan mo, Beb. Talaga? Kahit kumulubot na ang balat ko? Oo naman. Palagi ko pa rin nahawakan tong mga kamay mo. Kahit wala na akong mga ngipin? Kahit hindi ka pa magpapustiso, halikan pa rin kita ng lips to lips. Kahit puro puti na ang buhok ko? Oo, at sabay pa nating pakukulayin ng blue ang mga puting buhok natin. Ha? Bakit naman blue? Wala lang, para mag-feeling forever young kahit matatanda na tayo. Ewan ko sa'yo. Basta Beb, ano man ang maging itsura mo kapag matatanda na tayo, mamahalin pa rin kita ng sobra at paulit-ulit. Kasi hindi naman yung itsura mo ang minahal ko sa'yo, kung hindi ikaw mismo. At hindi magbabago yon hanggang mamatay ako. Pangako yan, Celine. Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay halos perpekto na ang relasyon namin ni Jay.
Kasi mula nang makatapos kami ng pag-aaral namin at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, nagsisimula na kaming bumuo ng mas seryosong plano para sa aming relasyon. Kung anong taong kami magpapakasal, kailan kami kukuha ng bahay na huhulugan namin, kailan namin dapat pag-usapan ang pagbuo ng pamilya at kung ano-ano pa na mga seryosong bagay tungkol sa future namin. Pareho ring suportado ng mga magulang namin ang aming relasyon. Kumbaga wala nang kahit na anong pagsubok ang dumarating sa amin noon. Masaya talaga ako sa bawat araw na nakakasama ko si Jay Papadudut. Wala na nga akong mahihiling pa sa buhay ko. Pakiramdam ko nga, hindi ko na kayang mabuhay nang hindi siya kasama. Alam ko na hindi magandang paikutin sa kanya ang mundo ko pero parang gano'n na rin ang ginagawa ko. Si Jay na halos ang naging buhay ko, Papadudut. At hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko sa future. Kaya lang may mga plano talaga na minsan ay nakatakdang masira. At ang masama pa doon ay hindi mo alam ang dahilan kung bakit kailangan pa na mangyari yon, Papadudut. Hi, Beb! Sorry, late ako. Kanina ka pa? Hindi naman. Medyo kararating ko lang din dito sa restaurant. Ang traffic kasi dun sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko eh. Ikaw ba? Hindi ka ba na traffic papunta dito? Hindi masyado. Mabuti na lang talaga hindi ako nagpasundo sa'yo. Kasi kung dinaanan mo pa ako sa office kanina, ay malamang pareho tayong naipit sa traffic. Sorry talaga, Beb, ha? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Umorder ka na ba ng food natin? Hindi pa. Hinintay muna kasi kitang dumating. Siguro nahihirapan ka na mag-decide kung anong kakainin natin, no? Parang gano'n na nga. O sige, ako na lang ang mamimili dito sa menu. Ano kayang masarap dito? May gusto ka bang kainin ngayon, Beb? Baka may craving kang gustong isatisfy. Ikaw nang bahalang pumili. Okay. Pero alam mo, mabuti naman at nagkaroon ka na rin ng oras para i-date ako. Grabe ha, sa sobrang busy mo sa trabaho, hindi mo na rin nasasagot ang mga tawag ko. Hindi ka rin nagre-reply sa mga chat o text ko. Pasensya na kasi hindi ko na rin masyadong nasisilip social media ko eh. Ayos lang, na-miss lang talaga kita. Halos isang buwan na rin tayong hindi nakakapag-date eh. Kaya nga nagulat ako nang yayain mo ako dito ngayon. Ang totoo, Celine, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Teka, bakit parang bigla ka namang sumeryoso? Celine, alam ko na hindi madali to para sa atin pero... Alam mo, mamaya mo na lang ituloy ang sasabihin mo. Umorder na lang muna tayo ng pagkain. Ano bang gusto mo? Seafood? Gusto mo ba ng pasta? O gusto mo ng rice meal? Celine, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Mamaya na nga. Umorder na muna tayo ng pagkain kasi nagugutom na rin talaga ako eh. Siguro mag-rice meal na lang tayo. Ano bang gusto mo? Pork chop? Chicken o barbecue? Sige, chicken rice meal na lang. Tapos magdadagdag na lang ako ng chop suey para may extra tayong ulam. Tapos extra rice at saka... Celine, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayaw mo sa mga gusto kong orderin na pagkain? Anong gusto mo? Gusto mo magpasta na lang tayo? Okay lang naman sa akin kasi mabubusog din naman ako doon. Celine, ayoko na. Tapusin na natin ang relasyon na to. Teka lang, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga gusto mong sabihin, Jay? Hindi na kita mahal. Ano? Gusto mong tapusin ang relasyon natin kasi hindi mo na ako mahal? Oo. May iba ba? May ibang babae ka ba? Sino siya? Kilala ko ba siya? Kaopisina mo? Kabarkada mo? Sino? Wala akong ibang babae, Celine. Bakit nakikipag-break ka sa akin kung wala naman palang ibang babae? Dahil hindi na nga kita mahal. Kasasabi ko lang, di ba? Grabing dahilan naman yan! Ano yun? Nagising ka na lang isang umaga na wala na ako dyan sa puso mo? Parang gano'n na nga. Pero maniwala ka sa akin.
Nag-effort naman ako na ibalik feelings ko sa'yo eh. Kaya lang wala na talaga eh. Hindi ko na maramdaman yung dating tayo. Hindi ko na maramdaman yung pagmamahal ko para sa'yo. Grabe ka talaga, Jay! Daig mo pang instant noodles sa sobrang bilis Ang bilis mo namang naramdaman na hindi mo na ako mahal. Jay, 9 years! 9 years lang naman ang gusto mong itapon. Dahil nga bigla ka nalang nagising na hindi mo na ako mahal. Hindi ka ba talaga manghihinayang sa 9 years na yon? Mas manghihinayang ako kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyon na to kahit hindi na kita mahal. Celine, ayoko lang naman maging unfair sa'yo. Kaya pinapalaya na kita. At sana ganun din ang gawin mo sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, wala na talaga eh. Hindi na talaga kita mahal. Kaya please, hayaan mong tapusin na natin ang lahat sa atin ngayon. Papa Dudut, naramdaman ko na rin talaga ang unti-unting panlalamig ni Jay noon sa relasyon namin. Sa aming dalawa, siya talaga ang mas sweet, clingy at mahilig sa mga sorpresa. Kapag mansa rin namin na hindi po pwedeng hindi siya magbibigay ng regalo kahit madalas na nakakalimutan ko ang espesyal na araw na yon. Kapag alam niya na may buwan ng dalaw ako ay dadalhan niya ako sa bahay ng paborito kong pagkain. At sa tuwing nag-aaway kami tungkol sa mga simpleng bagay ay si Jay ang palaging unang nanunuyo. Kaya nga sa 9 na taon na relasyon namin, pakiramdam ko ay mas matimbang ang pagmamahal sa akin ni Jay kesa sa pagmamahal ko sa kanya. At nang magsimula na nga siyang manlamig sa akin ay pilit kong inintindi ang lahat ng yon, Papa Dudut. Yung hindi na niya ako masyadong natitext o natatawagan. Nakakalimutan na rin niya ang mansa rin namin dalawa at hindi na siya nag-I love you pagkatapos namin mag-usap sa cellphone. Wala akong maisip na dahilan kung bakit nangyayari ang panlalamig niya sa akin, Papa Dudut. Kinumbinsi ko na lamang ang sarili ko na baka masyado lang siyang stress sa trabaho. At nang dumating ang araw na nakipaghiwalay na siya sa akin, doon na bumalik sa isipan ko ang lahat ng pagpaparamdam niya sa akin na ayaw na niya. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit kailangan na tapusin niya kaagad ang relasyon namin kung pwede naman niyang hintayin na mawala din ang pagmamahal ko sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang nahirapan talaga ako na tanggapin ang pakikipaghiwalay sa akin ni Jay. Ilang taong ko rin kasing pinaikot sa kanyang mundo ko tapos bigla niya na lamang akong iiwanan na mag-isa. Nasanay ako na palagi siyang nasa tabi ko kaya din akong nakiusap na bigyan niya pa ng pagkakataon ng relasyon namin. Pero naging matigas si Jay at sinabi niya na ayaw na niya akong mas masaktan pa. Paulit-ulit niyang pinamukha sa akin na hindi na niya talaga ako mahal. At doon ko na siya tuluyang binitawan kahit sobrang sakit pa rin para sa akin ang desisyon na yon, Papa Dudut. Pinilit kong mag-move on dahil wala naman akong choice, Papa Dudut. Blina ko sa mga social media accounts ko si Jay at in-unfriend na rin ang ilan sa mga common friends namin. Alam ko na mukhang bitter sa ginawa kong yon, pero yon ang sarili kong paraan para makapag-move on. Ang iwasan at layuan ng halos lahat ng taong may koneksyon sa kanya. 3 taon ang lumipas, panibagong pagsubok ang dumating sa buhay ko. Yon ay nang ma-diagnose ako na may stage 2 colon cancer, Papa Dudut. Celine, anong gusto mong balatan ko sa mga prutas na to? May mansanas dito, peras, orange, tsaka rambutan. Yung orange na lang po, Ma. Gusto ko po kasi ng maasim ngayon. Sige, ito na lang ang babalatan ko. Anong oras po pala umalis si Papa kanina? Mga bago magtanghali. Ganun po ba? Ang lalim po pala ng tulog ko kanina, kaya hindi ko na namalayang umalis si Papa. Babalik din naman siya agad. Siya raw ang magbabantay sa iyo mamayang gabi kasi alam niya na ayaw mong wala kang kasama dito sa kwarto mo sa ospital.
Opo, matatakutin po kasi ako kaya ayoko talaga na mag-isa dito. Ma, pasensya na po kung napapagod kayo ni Papa nang dahil sa akin ha. Ano ba yung sinasabi mo, anak? Alam ko naman po na pareho kayong napupuyat ni Papa dahil sa pag-aasikaso niyo sa akin. Tapos may trabaho pa po kayo. Sorry po kung medyo nagiging pabigat na ako sa inyo. Celine, hindi ka pabigat sa amin ng papa mo. Responsibilidad ka namin ng papa mo. Isa pa, kaya namin ginagawa to. Dahil mahal ka namin. Kinakain na po kasi ako ng hiya eh. Ang tanda-tanda ko na tapos pareho pa kayong nahihirapan ni Papa nang dahil sa akin. Walang ganon, Celine. Hindi kami nahihirapan ng papa mo sa'yo. Masaya kami na inaalagaan ka namin kasi anak ka namin at mahal na mahal ka namin. Ay, kapag po talagang gumaling ako dito sa sakit ko, babawi po ako sa inyo ni Papa. Magtatrabaho ako ng mabuti at magta-travel tayo sa iba't ibang bansa. Ipaparamdam ko po sa inyo kung gaano ko po kayo kamahal. Kaya nga magpalakas ka at magpagaling. Huwag kang mag-alala. Palagi kang nasa dasal ko at ng mga tita at pinsan mo. Sigurado ko na pakikinggan ng Diyos ang dasal namin na pagalingin ka sa sakit mo. Kaya lumaban ka para sa amin. Opo, Ma. Gagawin ko yon. Salamat po. Ay, teka. Bubuksan ko lang ang pinto. Baka ang tita mo na yung kumakatok. Sige po, Ma. Celine? May bisita ka pala. Sino po? Si Jay. Maiwan ko na muna kayo ha. Kukuha lang ako ng kape sa kantin. Jay, ikaw na munang bahala sa anak ko. Opo, salamat po tita. Anong ginagawa mo dito, Jay? Gusto lang kitang makausap, Celine. Gusto mo ako makausap? O gusto mong makita kung gaano ako kamukhang kawawa dahil sa sakit ko ngayon? Celine, please. Hindi ako pumunta rito para makipagtalo sa'yo. So pumunta ka nga rito para kaawaan lang ako, ganun ba? Siyempre hindi. Hayaan mo naman muna sana ako makapagpaliwanag. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Jay. Nasabi mo na lahat nung nakipaghiwalay ka sa akin. At tinanggap ko na yon, kahit sobrang sakit. Tinanggap ko kahit sobrang hirap. Hindi kita kailangan dito. Kaya umalis ka na. Celine, wag mo naman ako ipagtabo yan. Please, Jay! Umalis ka na! Ayoko nang makita ka o ni marinig ang boses mo! Umalis ka na! Umalis ka na! Papadudot magkahalong emosyon ng naramdaman ko sa biglang pagsulpot ni Jay ng araw na yon. Pananabik, pagmamahal, inis at galit. Pero ang pinaka nang ibabaw sa lahat ay ang galit. Aminin ko na oo, may espesyal pa rin talaga siyang puwang sa puso ko. Hindi naman kaagad yon basta mawawala, lalo na at matagal din ang naging relasyon naming dalawa. Kaya lang parang bumalik lahat ng sakit at kirot na iniwanan niya sa puso ko. Parang bigla akong tumalon pabalik sa nakaraan. Doon mismo sa araw na nakipaghiwalay na lamang siya bigla sa akin. Yung mga araw na hinahabol-habol ko siya para lamang magkabalikan kaming dalawa. Yung araw na tuluyan na niyang tinuldukan ang kwento naming dalawa. Mahal ko pa rin si Jay, papadudot, pero alam ko naman na kaya lang siya bumalik ay dahil sa awa na nararamdaman niya para sa akin noong malaman niyang may sakit ako. At hindi ko kailanman kailangang ng awa niya. Sa iba na lamang niya ibaling ang simpatya niya, papadudot. Ayoko ng kalinga kung magmumula ito sa tao na minsang winasak ang puso ko, papadudot. Papa? Celine, ako to.
Si Jay. Jay? Anong ginagawa mo dito? Bitiwan mo ang kamay ko. Diyan ka pa talaga natulog sa upuan sa tabi nitong kama ko. Pasensya na. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako habang hawak ang kamay mo. Bakit ka ba kasi nandito? Gusto kasi kitang makita eh. Hindi ka ba talaga titigil sa panggugulo mo sa akin? Wala naman akong intensyon na guluhin ka. Pwes, yun ang ginagawa mo ngayon sa buhay ko. Ginugulo mo lang ako. Celine, gusto lang talaga kitang makausap. Wala na nga tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na nga dito. Ayoko, hindi ako aalis. Ang kulit mo naman eh. Nasaan ba si Papa? Nasa labas ba siya ng kwarto? Papa! Papa! Ah! Oh! Ko! Ang sakit ng likod ko! Celine, huwag ka na kasi muna masyadong kumilos. Umalis ka na lang kasi dito! Papa, nandyan ka ba sa labas? Palisin niyo nga itong si Jay! Wala siya sa labas. Umuwi muna siya sa bahay niyo para maligo at kumuha ng damit. Nakita niya ako kanina sa labas ng kwarto at pinakiusapan niya ako na ako na muna magbantay sa'yo dito. Kaya hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Eh di ba yun nga ang ginawa mo sa akin dati? Iniwan mo ko! Iniwan mo ko sa ere! Hindi totoo yan. Maayos ako nakipag-iwalay sa'yo. Nakipaghiwalay ka sa akin kahit alam mo na mahal pa rin kita. Ang unfair mo! Alam mo ba yon? Kasi hindi mo man lang hinintay na mawala yung pagmamahal ko sa'yo bago mo ko iniwan. Napaka-unfair mo! Celine, I'm sorry. Anong sabi mo? I'm sorry. Celine, sorry kung bigla na lang ako nakipag-iwalay sa'yo. Sorry kung pakiramdam mo, iniwan kita sa ere. Sorry kung nasaktan kita. Pero wala akong choice eh. Dahil ayoko mas masaktan ka kapag pinagpatuloy pa natin ang relasyon natin. Ang hirap eh. Sobrang hirap ng ginawa mo sa akin. Jay, alam mo naman na halos sa'yo ko na pinaikot ang mundo ko. Tapos bigla ka na lang mawawala sa buhay ko. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ko nung araw na nakipaghiwalay ka sa akin. Sobrang nahirapan akong paikutin ulit ang mundo ko nang hindi ka nakasama. Kasi ikaw na ang naging buhay ko. Pero bigla mo na lang tinapon ang lahat. Bigla ka na lang nang iwan. Pinagsisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Kung alam mo lang, nasaktan din naman ako sa ginawa kong pagtapos sa relasyon natin. Pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon. Pinagsisisihan ko na nasaktan kita. At hanggang ngayon, sinasaktan mo pa rin ako sa tuwing nakikita kita. Kaya nga hayaan mo ako na alagaan ka. Bakit ba? Dahil naaawa ka sa akin? Jay, hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi naman ako nandito dahil lang sa naaawa ko sa'yo eh. Eh ano palang dahilan kung bakit bumabalik ka pa dito? Dahil ayoko mawala ka. Mahalaga ka sa akin, Celine. Ayokong basta ka nalang sumuko sa sakit mo. Gusto ko na palagi ako nasa tabi mo sa lahat ng oras na lumalaban ka. Kaya please, hayaan mo na akong gawin to. Hayaan mo na akong alagaan ka. Papadudu, tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko na yakapin si Jay. Kahit nga mga luha ko ay tuluyan na ring nagwala mula sa mga mata ko. Ayoko pa naman sana na magpakita sa kanya ng kahit na anong kahinaan. Pero wala eh, bumigay na ako ng tuluyan. Lumambot na ang puso kong pilit kong pinapatigas para hindi muling tanggapin si Jay sa buhay ko. Nang tinapos niya ang relasyon namin noon ay wala siyang ibang sinabi kung hindi ang mga salitang hindi na niya ako mahal. Ni isang beses ay hindi ko narinig mula sa kanya ang salitang sorry. Walang sorry kasi tinapos niya ang relasyon namin, sorry kasi bumitaw siya at sorry kasi nasaktan niya ako. Walang ganon, Papa Dudut. Kaya nga naghalo ang sakit at galit sa dibdib ko. Kasi pakiramdam ko noon ay bigla na lamang siyang nawala ng pakialam sa akin. Mahirap pong tanggapin na hindi na niya ako mahal, pero mas mahirap tanggapin yung basta na lamang niya akong tinapon yung ilang taon ang pinagsamahan namin.
Kaya nang marinig ko ang salitang sorry mula sa kanya ng araw na yon, unti-unting nabawasan ang galit ko kay Jay. Siguro yun lang talaga ang hinihintay ko mula sa kanya, yung humingi siya ng sorry at maramdaman ko na kahit papaano ay nagkaroon ako ng importansya sa buhay niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakonfine ako sa ospital at hindi naman naging problema para sa amin ang gastusin dahil may kaya ang mga magulang ko. Marami rin kaming kamag-anak ang tumulong sa amin financially kaya nagtuloy-tuloy ang therapy ko pati na ang pagbuti ng kalagayan ko. At aaminin ko na malaking bagay ang pag-aalaga ni Jay para kahit papaano ay hindi ako masyadong mahirapan. Sa kanya kasi ako kumukuha ng lakas at palagi niyang sinasabi na kailangan kong magpakatatag at magpalakas para sa kanya at sa mga taong nagmamahal sa akin. Na kahit kailan ay hindi na siya aalis sa tabi ko. Pinanghawakan ko yon kaya naman pigilan ko man ang sarili ko ay unti-unting nanumbalik ang espesyal na nararamdaman ko para kay Jay. Hanggang sa dumating ang araw na na-realize ko na mahal ko na ulit siya. Kahit na hindi ako sigurado kung bumalik na rin ba ang pagmamahal niya para sa akin, Papa Dudut. Sige, ilabas mo lang yan. Sige lang, Celine. Sumuka ka lang para gumaan ang pakiramdam ng tiyan mo. Okay na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nasusuka? Parang okay na. Feeling ko na ilabas ko naman na yung mga kailangan kong ilabas. O sige, magmumug ka muna. Dito mo na iluwa sa lalagyan. Saglit lang ha. Ayusin ko lang to sandali. Celine, iaayos na kita ng higa ah. Hindi, wag na, Jay. Ha? Bakit? Ayoko pa kasing mahiga. Sigurado ka? Oo. Sasandal na lang muna ako dito. Baka kasi kapag humiga ako, antukin ako at makatulog kaagad. Mas okay nga yun para makapagpahinga ka. Pero ayoko pa nga munang matulog. Celine, kailangan mo magpahinga. Pwede ko namang gawin yun mamaya. Sa ngayon, gusto ko na muna na makausap ka. Ay, yun lang ba? O sige, upo na lang muna ako dito sa upuan na nasa tabi ng kama mo. Oh, ngayong nakaupo na ako, hawakan ko tong kamay mo. Jay, thank you ha. Kasi hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahalaga ka sa akin, kaya ginagawa ko to. Pero, hindi ka pa ba napapagod? Saan? Sa mga ginagawa mo na to. Sa mga pag-aalaga mo sa akin. Sa pagbabantay mo kapag wala ang parents ko dito. Hindi mo naman talaga kailangan na gawin to. Kaya okay lang kung mapagod ka. At kung sakaling titigil ka na sa pagpunta dito, maiintindihan ko. Hindi ako napapagod, Celine. Sigurado ka? Oo. Kasi kahit kailan hindi ako mapapagod na alagaan ka. Oh, bakit ka umiiyak? Wala lang. Naalala ko lang kasi yung huling beses na sinabi mo sa akin yan. Nangako ka sa akin noon na hindi mo ko iiwan at aalagaan mo ko habang buhay pero bigla ka namang nawala. Bumalik naman ako, di ba? Bumalik ako para to pa rin ang pangako ko.
Hindi ka na ba aalis ulit? Hindi ako aalis hanggat hindi ka gumagaling. Sinabi ko naman sa'yo dati, di ba? Gusto ko na sa bawat laban mo, kasama mo ako. At sa oras na malampasan mo to, gusto ko na nandito lang ako sa tabi mo. Kaya oo, Celine, hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan ulit. Promise? Promise. Kaya please, magpakatatag ka. Magpagaling ka at magpalakas. Para sa akin at sa mga taong nagmamahal sa'yo. Oo, gagawin ko yun. Thank you, Jay. Thank you kasi bumalik ka. Thank you talaga. Papa Dudut, hindi biro ang mga pinagdaanan ko dahil biglang nanghina ang katawan ko pagkatapos ng surgery na ginawa sa akin para matanggal ang bukol sa tiyan ko. Tapos pakiramdam ko pa ay ang pangit-pangit ko dahil sa epekto ng mga gamot at ng therapy sa akin. Wala na akong halos buhok, namamana sa mukha ko at buong katawan. Nagdry ang balat ko at sobrang lalim din ng eye bags ko. Wala nang kabuhay-buhay ang itsura ko. Pero sa mga oras na bumababa ang self-confidence ko dahil sa itsura ko ay palagi lang nasa tabi ko si Jay at paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na ako pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Simpleng pambobola at salita lamang yon pero sobrang laki ng impact para sa sarili ko. Siya ang may pinakamalaking parte kung bakit lumakas ang loob ko na lumaban noon sa araw-araw. Papadudot sa awa ng Diyos ay nalampasan ko ang napakalaking pagsubok na dumating sa buhay ko. Naging cancer-free ako pagkatapos ng surgery at halos 1 taon ng therapy ko. Hindi ako makapaniwala na nabigyan pa ako ng isang pagkakataon para mabuhay. Kaya naman naging malaki ang pasasalamat ko sa Diyos, sa mga magulang ko at kamag-anak ko pati na rin kay Jay na kasama ko sa pakikipaglaban sa naging sakit ko. At sa totoo lang ay umaasa rin talaga ako noon na pwede na. Na pwede na ulit na maging kami ni Jay. Kaya lang hindi nangyari yon dahil bigla na lamang siyang nawala. Hindi na niya ako pinuntahan sa ospital at hindi na niya ako tinawagan. Hindi na niya ako dinalaw kahit nang makauwi ako sa bahay. Nagre-ring naman ang cellphone niya nang subukan ko siyang tawagan pero hindi naman siya sumasagot. Online din siya sa Facebook pero hindi siya nag-reply sa mga chat ko. Hanggang sa hindi ko na natiis at nag-decide na ako na puntahan siya sa apartment niya, Papa Dudut. Celine? Hi, Jay. Kumusta? Ayos lang. Pero paano mo nalaman address nitong apartment ko? Kinuha ko sa pinsan mo. Ang totoo, nagsinungaling lang din ako sa kanya para makuha ko tong address mo. Sinabi ko na may ibabalik akong gamit sa'yo. Kaya sana huwag kang magalit sa kanya, ha? Ay, wala yun. Di ako galit sa kanya. Bakit ka pala nandito? Hindi mo na kasi ako dinalaw sa ospital nung huling araw ko dun eh. Hindi mo rin ako dinalaw sa bahay namin. Tsaka, hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Sorry, naging busy lang ako sa trabaho. Alam mo, parang narinig ko na yan. Narinig ang alin? Yang dahilan mo, na busy ka sa trabaho kaya hindi mo ako natatawagan o nadadalaw. Yun naman kasi ang totoo. Jay, may problema ba tayo? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo akong sagutin ang tanong kasi alam kong alam mo naman kung anong tinutukoy ko. Sa totoo lang, parang nga akong nade-deja vu eh. Alam mo yun? Yung parang umuulit lang yung isang pangyayari sa buhay ko. Celine, look. Sorry kung hindi na kita nadadalaw sa bahay nyo. Sorry din kung di ko nasasagot ang mga tawag mo. Pero di ba, magaling ka naman na sa sakit mo? So, ganun na lang yun? Porque magaling na ako, porque wala na akong cancer, wala ka nang pakialam sa akin? Hindi naman sa ganun.
Kaya lang kasi... Kaya lang ano? Kaya lang mali yung iniisip mo tungkol sa ating dalawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Celine, magiging honest na ako sa'yo. Wala naman kasi talagang... Walang tayo. At kahit kailan, hindi na pwede magkaroon ng tayo. Dahil may girlfriend na ako at malapit na kaming ikasal. Wow! Gago ka pala eh. Bakit bumalik ka pa sa buhay ko kung may girlfriend ka na? Hindi naman talaga ako bumalik sa buhay mo eh. Ha? Eh ano yun? Ano yung mga pinakita mo sa akin nung may cancer pa ako? Kaplastikan lang, ganon? Pagpapanggap lang lahat? Sabihin mo nga sa akin, Jay. Bakit kailangan mo pang magpanggap ng may pakialam ka sa akin kung may mahal ka na palang iba? Dahil nakokonsensya ako, okay? Ayoko na bigla ka nalang mawala nang hindi man lang tayo nagkakausap ng maayos. Kaya ginawa ko ang lahat para makalapit sa'yo. Para maalagaan ka kahit bilang isang kaibigan mo lang. Kaibigan? Grabe! Jay! Sabihin mo nga ang totoo. Nakukonsensya ka ba talaga nun? O naaawa ka lang sa akin? Naawa ka nung malaman mo na yung ex-girlfriend mong patay na patay sa'yo malapit na mamatay dahil sa cancer niya. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Tama ako, di ba? Nasa halos isang taon na inalagaan mo ko, awa lang talaga yung nararamdaman mo sa akin. Celine, I'm sorry. Sorry? Sorry na naman. Wala na ba talaga akong ibang maririnig sa'yo kung hindi ang lecheng sorry mo na yan? Hindi ko naman talaga gusto na saktan ka. Eh di sana, hindi ka na lang bumalik sa buhay ko. Sana hindi mo na lang ako inalagaan. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Kasi alam mo, nang dahil sa ginawa mo na to sa akin, parang pinatay mo na rin ako. Parang pinatay mo na ako sa sobrang pagkadurog nitong puso ko ngayon. Isang request na lang, Jay. Please. Huwag ka na sana ulit babalik sa buhay ko. Kasi baka tuluyan na akong mabaliw kapag sinaktan mo pa ulit ako. Papadudod sa pangalawang pagkakataon ay winasak ni Jay ang puso ko. Pati na ang mundo ko sa pag-aakala na muli itong iikot na kasama siya. Ang sakit, sobrang sakit at wala na yatang masasakit kapag nasaktan ka ng parehong tao sa pangalawang pagkakataon. Okay na ako eh. Nakapag-move on na ako mula kay Jay, mula sa pang-iiwan niya sa akin, sa pananakit niya at pagpaparamdam na hindi na niya ako mahal. Tapos bigla na lang siyang babalik sa buhay ko. Oo, hindi niya sinabi sa akin na mahal niya ako, pero hindi naman kailangang sabihin yon. Dahil ang pagmamahal minsan ay nagiging sapat na sa paraan kung paano ito iparamdam ng isang tao. Alam niyo, Papadudot, minsan iniisip ko na sana ay hindi na lamang panandali ang bumalik si Jay sa buhay ko. Sana hindi na lamang ako nakasurvive sa cancer. Para sana hindi ko na ulit naramdaman yung ganong klase ng sakit sa puso ko. Umasa na kasi ako at umasa na ako na pupwede na ulit na maging kaming dalawa. Ang buong akala ko talaga noon, kasunod ng paggaling ko sa sakit ko ay magiging masaya na rin ang puso ko. Kasi madudugtungan na ang natapos na kwento at relasyon naming dalawa ni Jay, pero hindi pala. Kasi hindi talaga siya bumalik para mahalin muli ako. Bumalik lamang siya para panandalian akong alagaan dahil naaawa lamang siya sa akin. At yun ang bagay na pinakamasakit na natanggap ko mula sa kanya. Yung maalagaan niya ng dahil lamang sa awa na nararamdaman niya. Papadudot, pagkatapos ng araw na yon ay pinigilan ko na ang sarili ko na gumawa ng paraan para magkabalikan kami ni Jay. Sapat na yung pinamukha niya sa akin na awa lamang ang mga nararamdaman niya para sa akin. Na hindi na niya ako mahal. Na may ibang babae nang nilalaman ang puso niya. Mahirap, sobrang hirap, pero pinilit kong tanggapin ang lahat. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang katotohanan.
na ang lalaking inakala kong bumalik sa buhay ko para mahalin ako ay hindi na talaga ako magagawang mahalin kahit kailan. Lalo na nang malamang kong kinasal na siya sa 2 taon niyang girlfriend. Doon ako tuluyang bumitaw mula sa lahat ng rason para mahalin siya. At ngayon kahit na single pa rin ako, masasabi ko na kontento at masaya ako sa buhay ko, Papa Dudut. Salamat Papa Dudut kung sakali man na swertehin itong sulat ko na mabasa po ninyo at gusto ko rin kasing mapag-iwanan ng mensahe ang mga taong nakikinig ngayon na kagaya ko na minsang binaliwala, iniwanan at sinaktan ng taong mahal nila. Mahirap talaga na magpatuloy sa buhay na hindi na sila kasama. Pero tandaan natin na hindi titigil ang totoong mundo natin sa pagkawala nila sa buhay natin. Ano pa man ang mangyari, kailangan nating magpakatatag para sa ating sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Celine. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.